bang, bang. Okay mga Lods, magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ang ano natin, no? I-vlog natin mga Lods tungkol sa mga kinakain ng aking mga ibon. Kasi may salamat sa inyo yung mga sasabi, mga kinis yung ibon, gaganda, matataba. Salamat sa inyo mga Lods. Totally ano yan sa pagpapakain yan, una dapat tama yung oras ng pakain mo, tama yung pinapakain mo. Yun ang mga importante ron. Kasi minsan pag mali yung oras, baka madali pa ibon doon. Kumbaga sa tao gutom na gutom kakain. Pero bibiglain niya yung kain. Minsan bumubulag tayong ibon. Kailangan may tamang pakain mga Lods. Sa akin mga Lodi, lang yung discarding ginagawa ko. Minsan halimbawa may lakad ako, ang gagawin ko, gigising ako maaga, kakargaan ko ng pagkain niya. Sisiguraduhin ko na kung babalik ako gabi, sinisiguro ko na hindi sila magugutom. Kasi ang ibon mga Lods pag nagugutom yan, ay irritate yan. Kasi nag-aaway-aaway yan. Parang tao rin yan, mainit din ang ulo. Kaya ito ang ating pag-uusapan ngayon. Ano-ano nga ba ang mga pinapakain mo sa ating mga ibon? Bakit ganyan sila kalulusog, gaganda? Una mga Lods, siyempre yung parang pinakakanin nila yung African seeds. Yun, mix na yun medyo complete na yun. Patuka sa mga alaga natin. Tapos yung Integra 2000. Nabanggit kong nakaraan na kung ano yung pinapakain. Nabanggit ko. Ano yun? Integra. Dati nilalagyan kong kanin. Parang tinetesting ko lang mga Lods. Kasi nung mga nagdaan, sobrang nila, ang dami-dami na nila. Tapos medyo kinapos ako sa patuka. Una gumamit ako Integra. Tapos konti lang yung African seeds. Sumunod talagang parang kung kailan kapos sila sa pagkain, tsaka lalong matakaw. Ngayon, tinesting ko yung mga Lods, yung Integra na may kanin. Inano ko siyang konti. Alam mo yung kanin na, di ba, malagkit ang kanin. Sinaluhan ko ng ng Integra. Okay naman, gusto naman nila. Kaya lang hindi panay-panay yun mga Lods. Pag medyo kinakapos lang tayo. Pero okay siya. Kita mo yung mga malusog. Tinitingnan ko nga nung baka mamaya magtae. Pero hindi naman, okay naman siya. Pati nga yung mga morning tap ko hanggang ngayon yun ang pinapakain ko na napakarami ko dating binibigay na patuka. Dahil sayang, parang tinatapon. Ano ba daw huli, yung mga morning tap ko, yun lang palang gusto. Na-discover ko lang naman yun nung sa manok. Pakain ako ng manok, nialaga ako. Ayun, tinesting ko, gusto nila. Tapos tinesting ko sa ating mga alaga na mga kids. Gusto rin. Kaya lang, medyo Lods, huwag lagi kasi yung pinakanguso nila yung sa may walbas nila parang dumudungis ng konti. Pero okay lang naman yun kasi lagyan mo lang naman ng paliguan ng ibon, marunong maglinis yan
Yung loads, ano yan, ginagawa ko lang pag kapos tayo sa patuka. Minsan, walang benta, wala tayong medyo pambili. Kaya tinitipid-tipid ko sila, yun, kanin, tsaka Integra. Okay din sa mga loads. Kaya yung mga nasa probinsya dyan, yung medyo, nag-aalaga, kasi sobrang dami. Pwede yun. Nasa probinsya ka, malayo yung bilihan. Yun, kung mo lang laging meron ka dapat laging Integra 2000. Ako lagi ako meron yan loads kasi nga yung mga breeder natin kailangan yan. Kailangan nila ng extra booster kumbaga sa mga inakay. Minsan salit-salit feeds na yun nga yung Integra. Pakakainin ko muna silang feeds ngayon ngayon ng seeds ng African seeds, tapos mga bandang yun, alauna, alas 2 ganun, pakakainin ko sila ng Integra 2000. Ngayon tungkol naman load sa mga sa mga ibang patuka natin, yun normal lang yun sa akin, normal lang yun. Yung naman yung sa mga gulay tsaka sa mga dahon, mga loads siya, iba-iba yung pinapakain ko. Pag medyo malago yung malunggay, mga loads, yun, pumipitas ako ng dahon ng malunggay. Kasama yung mga tangkay, kinakain din nila yun. Yan, titira-pirasuhin ko yan. Ibibigay ko yan sa kanila, malunggay. Yan, masustansya yan kahit sa tao, okay yan. Tapos yung talbos ng kamote. Bukod sa may madalang-dalang akong tanim dito. Ayan, minsan bumibili misis ko. Para sa kanila lang yun, mga lods. Pati na rin yung magsisinigang kami. Ang gamit namin, talbos ng kamote. Yung pinagtalbosan nun, hindi ko masyadong sinasagad yun. Binibigay ko sa kanila. Ang ginagawa ko, parang tinachap-chap ko. Tapos pinapaano ko sa kanila. Ayan. Kangkong. Ayan, mahusay din yung kangkong na yan. Gusto rin ng mga ibon yan, loads. Yan ang mga pinapakain ko, hindi lang isang klase. Kangkong yan, regular yan mga loads. Kasi yung kangkong yan makita pa lang ng ibon yan, tuwan-tuwa na yan. Yung lokbati yan, marami ako nito yan loads. Maya't maya yan, binibigyan ko yan, mga lokbati. Dalawang klase lokbati rito yung green tsaka pula, kaya lulusog yung natin, yung mga alaga natin. Tapos minsan pag may mga prutas kami, binibigyan din namin yan. Pag medyo delikado na yung buto bawal, kaya tanggal ko na lang yung buto. Pero pag pwede, kagaya ng halimbawa melon, yan, yung ng melon, di ba, islasin mo yung pinakabalat ng melon, kinakain nila yan mga lods. Yung pakwan, mga ng pakwan, minsan tinatagtad ko yan gusto nila yan. Tapos bukod pa doon mga lods, kasi marami akong halaman dito, tsaka nire-research ko rin kung ano yung mga bawal. Pero minsan merong hindi parang hindi nahagip sa mga pinapanood ko na bawal. Yun, tinetesting ko yan. Yan, may halaman ako rito. Yung isang ibon, pinapatoka ko yun. Testing ko. Tapos binabantayan ko kung may hilo ba o ano ba mangyayari. Walang effect sa kanya. So ang gagawin ko ulit, sa susunod na araw naman, kung kahapon 1 dahon, ngayon naman 2 dahon naman. Sa isang ibon lang yun, tinitest mo muna yun. Hanggang sa parami yung pinapakain ko sa ibon na yun. Pag nakita kong walang effect, ayun, okay naman, hindi naman yun, pinapakain ko na lahat sa kanila.
Kaya yung mga lahat ng mga talbos-talbos na nga dito, mga dahon-dahon, pinapakain ko sa kanila. Yan, yung, ano nga rin pala, yung pinaka-the best din na pakain sa sa parakit na dahon, yung oregano. Yan, napakahusay. Bukod sa gamot siya sa ibon, ano pa, gusto nila yan, yung oregano. Dalawang klase yung oregano ko rito, yung green at saka yung albino na oregano. Yan ang mga pinapakain ko. Tapos mga dahon-dahon dito, kagaya nung may maliit na bayabas dito, mga talbos nun, pinapakain ko yun, kinakain nila. Kasi hindi naman yun, wala namang effect sa kanila yun. Kasi ang ibon mga lods, yan, pag nasa wild yan, maraming klaseng dahon nga kinakain yan. Wala lang ako makitang rito alam niyo yung putik, yung lupa. Takot akong bumili ng lupa kasi baka may chemical yung lupa, yung sa garden baka may nilagay na chemical, madali pa ibon. Maganda yung yung galing sana sa bukid, yung malagkit na lupa, tapos saluhan mo ng konting buhangin o kaya mga ipa. Ayun, magandang yun. Napanood ako nun na magagaling na mag-iibon. Yan, pinapakain nila ng lupa yung mga ibon nila. Nakalagay sa isang lalagyan. Kinakain yan kasi napanood ko rin yan na pwede. Kaya lang dito sa atin, sa lugar natin, nasa siyudad tayo, limitado. Ang lupa rito patay. May chemical kaya hindi pwede sa ibon. Ayun, sinatsaga na lang natin sila sa pagulay-gulay mga lods. Yung mga vitamins na nabibili, yan lang, di na ako gumamit na. Nung unang bili ko ng ibon, ginamitan ko yun, pero ngayon, yung 30 bird, ang fertile, tsaka mga vitamins yun magastos lang. Mas maganda yung natural mga lods. Kaya, ayun mga lods, yung mga inaano natin sa ibon natin, kaya sila malulusog. Tsaka alam ko yung mga marami kang pakakain gulay dyan, yung iba-ibang klase. Alam ko gaganda yung niyan yung balahibo nila, kaya makikintab dahil may isang panahon nakapanood din akong ganun, kaya ginagawa ko sa mga ibon. Kaya yun, may epekto mga lords. Kaya yun yung sinasabi ko sa inyo. Kaya kung napapanood mo tong video ko na lods, naririnig mo yung sinasabi ko, yun, effective yun. Dahil subok na yun, matagal ko nang ginagamit. Tsaka matitikas yung mga ibon mga lods. Masisigla. Kaya magaganda yung ibon natin mga lods. Kaya yun mga lods, yan yung natin ngayon. Kaya mga lods, yun po yung natin. At salamat sa sana tinapos niyo yung video ko. Salamat sa panonood. Maraming salamat sa inyong suporta mga lodi. Thank you very much sa inyong lahat.